kwento. Ang pamagat ng aking kwento ay Sorry po, Mama. Sinulat ni The Teacher and the Daughter. May isang bata na ang pangalan ay Junjun. Siya ay kaisa-isang anak ni Aling Rosa. Dahil mahal na mahal ni Aling Rosa si Junjun, pinibigay niya ang lahat ng gusto ni Junjun. Ngunit, pagdaan ng mga araw at buwan, ay nagbago ang ugali ni Junjun. Hindi na siya sumusunod sa mama niya. At kung ano man ang mga sinasabi ng mga nakakatanda sa kanya, ay hindi niya pinapakinggan. Ginagawa niya ang lahat ng gusto niya. Kapag sinasabihan siyang huwag kang pumunta sa labas na mag-isa, ay hindi niya sinusunod. Dahil malapit lang ang bahay nila sa ilog, lagi siyang pumupunta doon kahit pinagbabawalan na siya. Kung makikita niyang binabantayan ng kapitbahay nila ang kanyang punong mangga, doon naman siya pumupunta sa ilog ng patago para maglaro. Ang nangyari ay bigla siyang nadulas at nabitawan niya ang kanyang tsinelas. Wala na tuloy siyang tsinelas pag-uwi niya sa bahay. Junjun, di ba sabi ko sa'yo, wag na wag kang pumunta sa ilog para maglaro. Sobrang delikado doon. Baka biglang tumaas ang tubig at walang makakatulong sa'yo at baka ikaw ay malunod. Dahil sila ay nakatira malapit sa mga puno, laging pinapaalala ni Aling Rosa sa kanya na huwag umakyat sa mga puno para hindi siya malaglag. Pero, isang hapon, napansin niyang nagpapahinga ang kanyang mama, kaya hinintay niya siyang makatulog. At nang matulog na si mama niya, siya ay patagong lumabas ng kanilang bahay para umakyat sa puno ng mangga. Mabuti na lang dumating ang tagabantay ng puno, kaya pinababa siya at pinauwi. Kinabukasan ng hapon, tinawag siya ng kanyang mama para magpahinga. Pero hindi siya natulog. Nung makita niyang nakatulog na si mama niya, ay dahan-dahan siyang lumabas ng bahay para umakyat sa puno. Ay! Nalaglag ko! Nalaglag akong sakit-sakit! Ng kamay at paa ko! Tulong po! Ay hala, si Junjun na naman yan. Umakyat at nalaglag. Bakit kasi umakyat dyan, Junjun? Ilang beses ka nang sinasabihan na huwag kang umakyat dyan. Pero hindi ka sumusunod. O sandali, tatawagin ko ang mama mo. Baka natulog pa siya, hindi niya alam. Tao po? Tao po? Rosa, gumising ka na. Puntahan mo si Junjun doon. Nalaglag siya sa may puno ng mangga. Ha? Ano po, Aling Tinay? Nalaglag si Junjun? Pumunta ka na doon. Bilisan mo. Sige po, Aling Tinay. Salamat po. Puntahan ko na. Junjun! Junjun! Bakit ka kasi umakyat? Akala ko ba'y natulog ka doon kasama ko? Kaya tuloy nalaglag ka na. Hindi po ako natulog, Mama. Umalis po ako nang makita kang natulog na. Tulungan niyo naman po ako. Ang sakit-sakit po ng kamay at ang aking paa. Sorry po, Mama. Hindi po ako sumunod sa'yo. Sorry po. Tumama ba ang ulo mo sa bato? Hindi naman po, Mama. Kaya hindi po masakit ang ulo ko. Masakit lang po ang paa ko at ang aking kamay. At dinala siya kay Mang Tonyo para mahilot. Pagkalipas ng ilang araw, ay gumaling na si Junjun. Kaya masayang-masaya siya at ang mama niya. Mula noon, ay hindi na umakyat sa puno si Junjun. Sana mga kaklase, marunong
marunong tayong sumunod sa ating mga magulang at sa mga nakatatanda sa atin para walang masamang mangyayari sa atin.